Kung madalas ka makaramdam ng sakit sa balikat kapag bumubuhat ng mabigat, inaangat ang braso, o kahit kapag humihiga sa kama, malamang na sobrang hinana ng mga malalalim na kalamnan ng iyong balikat. Ang mga kalamnan na ito ay tinatawag na rotator cuff. At may dalawang kalamnan na namumukod tangi dahil sobrang hina nila sa mga taong may sakit sa balikat. Ito ay ang supraspinatus at infraspinatus. Ang tungkulin ng mga kalamnan na ito ay pagdikitin at patatagin ang ulo ng humerus sa loob ng scapula at bigyan ng katatagan ang iyong balikat kapag gumagawa ka ng medyo komplikadong mga galaw. Kung ikaw ito, huwag mag-alala dahil ngayon ituturo ko sa iyo ang 3 pinakamagandang ehersisyo para palakasin ang rotator cuff, supraspinatus at infraspinatus. At para gawin ang mga ito, hindi mo kailangan ng kahit anong espesyal. Simpleng banig lang para mahigaan isang sofa. Kama, sa tingin ko lahat tayo ay may ganoon sa bahay. Isang unan para maging komportable. Kaunting pabigat, pwedeng isang bote ng tubig. Maganda ito dahil pwede mong dagdagan o bawasan ng bigat depende sa lakas mo. At panghuli, isang tuwalya para magawa ang mga ehersisyo ng ligtas at may tamang biomekanika. Lahat tayo ay may ganitong gamit sa bahay, kaya ang hadlang lang ay ang iyong kagustuhan. Sana'y ganado ka at samahan mo ako sa susunod na 10 minuto. Magsisimula tayo sa level 1 ng pagpapalakas ng rotator cuff. Ang gagawin natin ay hihiga tayo sa tagiliran sa ibabaw ng unan na yon para ito ay nasa ilalim mismo ng ating ulo. Ang tuwalya ay tiklupin natin ng ilang beses at ilalagay natin ito mismo sa pagitan ng siko at tadyang. Siyempre, ang masakit na balikat ay dapat nasa ibabaw para malaya at makagalaw. Dito natin ilalagay ang tuwalya. Ipapatong ang siko sa tuwalya at kukunin ang pabigat. Isang maliit na bote ng tubig na ako mismo ang naglagay ng laman. Mga 1.5 litro ito. Gusto kong hawakan mo ang pabigat na yon na nakaharap pababa ang palad ng kamay mo. At siguraduhin mong laging nakadikit ang siko sa tuwalya. Baluktot ng 90 degrees ang siko. Huwag mong itaas masyado ang braso. Huwag mo rin itong ibaba ng sobra. At mula dito, ang gagawin natin ay isang galaw ng panlabas na pag-ikot. Tingnan mo, umiikot ang balikat sa siko hanggang ang braso ay maging patayo o hanggang sa pinakamalapit na patayo na kaya mo. Sunod, dahan-dahan nating ibababa. Dahan-dahan, dahan-dahan, hanggang sa bumalik sa panimulang posisyon. Ang mahalaga ay bumaba ang bigat ng sobrang dahan-dahan. At huwag kang mag-compensate, huwag mong igalaw. Tingnan mo sa kuhang patagilid, huwag mong igalaw ang likod mo habang ginagawa ang galaw. Lahat ng kilos ay dapat manggaling sa balikat mo. Ang panlabas na pag-ikot ay ginagawa ng hindi gagalaw ang dibdib. Kung di mo kayang itaas ng todo ang braso, huwag mag-alala. Magtrabaho ka sa mas maliit na saklaw ng galaw na epektibo rin. Gagawa tayo ng 10 sabay na ulit at bibigyan kita ng tips para gumana ng maayos ang balikat mo. Una sa mga ito, hindi natin gusto na bumagsak pababa ang bigat. Kapag napunta sa panloob na pag-ikot ang balikat, pwede nating gawin ang 2 bagay. Una, ilagay ang kamay dito para hawakan ang pulsuhan at magsilbing harang. Tuwing babagsak ito, hahawakan natin para maiwasan ang panloob na pag-ikot. At ang pangalawa ay maglagay ng bangkito, isang upuan na ginagamit ng mga bata na pwedeng magsilbing harang. Pagdating dito, nakapahinga na ang braso at iwas na sa panloob na pag-ikot. Sa ganitong paraan, napapagaan natin ang trabaho ng balik at mas kaunti ang abala o sakit. Gagawa tayo ng 10 ulit, tara na. Huminga sa ibabang posisyon para may koordina ang ehersisyo, tapos ilabas ang hangin. Malinis na kilos ng palabas na ikot. Hanggang sa patayo, hanggang saan mo kaya. Huwag mong gamitin ang dibdib bilang pantulong. 1. Huminga ako, hinawakan ng upuan, sandaling nagpahinga, tapos bitawan natin. Dapat nakadikit ang tuwalyang iyan sa dibdib at sikoko. 2. Hinawakan ko sa ibaba. Binitawan natin. 3. Muy bueno. Hinawakan natin sa itaas. 4. Sige, tara. 6 pa. Ibaliktad natin. 7. Isipin mo na napapagod talaga ang balikat kapag gumawa ng 4 o 5 ulit. Ayos lang, iiwan muna natin dito sandali para makapagpahinga. Tapos babalikan natin ulit. Tandaan mo na ang pagbaba ay dahan-dahan lang, kontrolado, at sa pag-angat pwede mong hayaan ang sarili mo.
Gawin ito ng kaunti pang mas mabilis, may dalawa pa tayong natitira. Hinawakan natin. Isa. Tara na. Magaling. Ibaba natin ulit ang bigat na yan ng dahan-dahan at ilalapag natin sa sahig. Anong mga pwede mong maramdaman sa balikat? Normal lang makaramdam ng pagod at kirot sa likod kapag ginagawa ang antas na ito. Isa. Kung napapansin mong masyadong mahirap, alisin mo ang laman ng bote o gawin mo na lang gamit ang kamay na walang kahit ano. Pinadadali nito ang ehersisyo, kaya huwag mag-atubiling baguhin ang bigat ayon sa kakayahan mo. Nakagawa na tayo ng isang set. Inanyayahan kitang gawin ang 23 ulit ng bawat ehersisyo para mas mapalakas at mapabilis ang pagangkop ng iyong mga kalamnan. Ito ang unang antas, panlabas na pag-ikot, nakatagilid. Ngayon, lilipat tayo sa level 2 na mas komportable. Uupo ako malapit sa pader para masuportahan ang aking likod dito at maging talagang komportable. Yunat mo ang isang binti at iwanang nakabaluktot ang ginti sa gilid ng balikat na gagamitin mo. Kukunin ko ulit ang bote ko, pwede ko ulit ayusin ang bigat. Ito ay level 2 kanina, ay nagtrabaho tayo na ang balikat ay nakadikit dito sa dibdib, posisyon ng proteksyon para sa rotator cuff. Ngayon, gagawin natin ang ehersisyo kung saan ang siko ay nasa ibabaw ng tuhod ko kaya mas kaunti ang proteksyon. Pinapapahirap nito ang ehersisyo para sa stabilizing muscles at nagbibigay ng mas malayang galaw. Kukunin nating muli ang bote gamit ang kamay na nakaharap pababa ang palad. Dadalin natin ito mula rito sa pahalang na posisyon, huminga tayo at habang humihinga palabas, ang balikat na iyon ay aabot hanggang sa patayong posisyon. Dito, pwede pang umabot ng kaunti pa pero huwag sa sobra. Huminga ako at dahan-dahang ibinaba ang braso ko. Hanggang dito lang, huwag mo nang ibaba pa habang humihinga palabas. Pupunta ako sa patayo. Maaring mas madali ito sa pakiramdam na parang kaya mong dagdagan ng bigat pero mas mabuting dahan-dahanin lang. Gumawa muna ng isang set ng 10 bago mo isipin na magdagdag ng bigat para maiwasan na bumaba masyado ang balikat mo. Pwede nating ilagay ang kabilang binti ng bahagyan na kabaluktot para magsilbing harang at mula rito pwede na tayong magsimula. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang itaas ang balikat ng ganito kapag napupunta tayo sa internal rotation o kaya naman ay gamitin ang likod natin para gawin ang external rotation. Palagi nating sinasandal ang likod sa pader para manatiling hindi gumagalaw ang likod at sa balikat lang manggaling ang galaw. Palaging pinapanatili ang tamang distansya ng tainga at relax na balikat para makapahinga ang trapezius habang nag-ehersisyo. Gawin natin ang mga natitirang ulit. Hinga, hawak dito, ilabas ang hangin. 3 lang pero di ko na matandaan ilan na nagawa ko. Ilalabas ang hangin. 4, at kung mapapansin mong may nararamdaman kang kirot pagkatapos ng 4 o 5 ulit, pwede tayong huminto at magpahinga ng kaunti. 5. Halimbawa, nararamdaman ko na ang ilang kirot dito kaya hihinto muna ako sandali. Pahihingahin ko ang balikat ko at pagkatapos ay gagawin ko ang susunod na 5 ulit. Ilalabas ang hangin. 6. Hinawakan ko sa ibaba, ilalabas ang hangin. 7. Hinawakan ko sa ibaba. 8. Halata ang pagod, di ba? Hinawakan ko. 9. Hinawakan namin. At 10, napakabuti, bumababa tayo ulit. Palagi tayong bumababa at nagpapahinga, inaalis ang bote, nagpapahinga ang braso, paikot na galaw gamit ang mga shoulder blade. Sigurado akong ramdam mo ng bigat ng trabaho. Sa balikat, ito ang antas 2, mas kaunting proteksyon para sa rotator cuff. Lilipat tayo sa sofa para sa antas 3, kung saan mas nagiging mahirap ang lahat. 3 antas, ang pinakakomplikado sa lahat, hindi lang dahil sa pagsasagawa, kundi pati na rin sa pag-aayos. Para magawa ito, kailangan mong nakahiga sa iyong sofa o sa iyong kama. Siguraduhin mong ang katawan mo ay nasa pinakaloob hanggat maaari para ang braso mo ay nakalaylay sa labas.
Depende sa taas ng sofa o kama mo, baka kailangan mong magdagdag ng konting taas sa panimulang posisyon. Ako, halimbawa, kinuha ko yung parehong tuwalya na ginamit ko kanina at ilalagay ko ito dito mismo sa gilid ng sofa. Para masuportahan ko ang aking braso at magawa ng tama ang pag-leverage, napakahalaga ng panimulang posisyon. Pansinin mo, ang anggulo sa pagitan ng aking braso at katawan ay dapat mga 90 degrees. Para sa akin sakto lang kasi natatamaan ko yung sahig. Mas okay sana kung hindi mo yon naabot. Mula dito, pwede kang pumili kung kukuha ng pabigat dahil mahirap ang ehersisyong ito at ang bigat ng sariling braso ay hamon na sa iyong manggitong rotador. Rotador, tapos gagawa tayo ng panlabas na pag-ikot. Ulitin. Ngayon, hindi na masyadong protektado ang balikat dahil nakahiwalay ito sa lateral na plano at nawala rin ang axis nito sa frontal na plano. Ito ang level 2 na ginawa natin kanina. Hihinga tayo mula dito, panimulang posisyon, palad na kaharap pababa, pakakawalan ang brasong yan. Itaas mo hanggat kaya mo. Kung umabot ka sa horizontal hanggang dito, ayos lang. Kung hindi ka umabot o hanggang kalahati lang, ayos lang din. Mas mainam magtrabaho sa saklaw mo. Igalaw ang kasukasuan kaysa walang gawin. Hihinga tayo ibaba, ilalabas. Gusto kong dalhin ang braso na yan. Hanggang sa horizontal. Ang galing, gagawa tayo ng 10 ulit dalawa na ang nagawa natin. Huminga tayo, dahan-dahang ibaba, kontrolado ang galaw, ilabas ang hangin at itaas, ang galing, 3 na, huminga ulit, pabayaan bumaba. Ilabas ang hangin. 4, mararamdaman mo ito dito mismo sa likod, sa bandang talim ng balikat katulad ng mga nauna, ilabas ang hangin. Ang grabidad ay gumagana at pinapagana ang balikat sa max nito, tuloy lang tayo. Naka-4 na tayo, 5, hindi ko alam, gagawa pa tayo ng 6 pa, ilabas ang hangin. 5, taas. 6, taas. 7, Taas. 8 na dalawang maluwag. 1, 2. 3, 2. Isang matinding hamon, hindi lang para sa mga kalamnan ng balikat, kundi pati na rin sa paggalaw nito. Balik tayo ulit sa banig para ibigay ko ang huling mga tagubilin at magpaalam sa mga napakagandang 3 ehersisyo na ito para palakasin ang iyong rotator cuff. Balik tayo sa banig. Mahirap pa rin ang routine na ito kahit 3 ehersisyo para sa balikat lang ang ginawa natin. Pinaalala ko na maliliit na kalamnan nito na tumutulong sa pagpapatatag, mabilis mapagod at hindi mo kailangang sobrang mantrabaho para sa magagandang resulta. Pumili ng isa sa 3 ehersisyo kung saan ka pinakakomportable at ng bigat na sapat para mahamon ka. At mula doon, gawin mo ang 3 hanggang 4 na set ng tig 10 ulit. Gumawa kami ng tig isang set ng bawat ehersisyo para di humaba. Ikaw naman, gawin ang isang set, magpahinga ng 60 segundo, saka gawin ang pangalawa, pangatlo at pang-4. At kung gagawin mo ito ng ilang beses sa isang linggo, 3 hanggang 7 beses, siguradong sa loob ng 2 linggo, mas lalakas ang balikat mo. Huwag kang matakot. Kung makaramdam ka ng kaunting sakit, normal lang yan. Tapusin mo lang ang huling ehersisyo ng pag-unat para makapagpahinga ang kalamnan na yan. Ilalagay natin ang pulsuhan sa tapat ng baywang at tataya tayo ng tuwid na tuwid. Mahalagang hakbang ito. Gamit ang kabilang braso, hahawakan ko ang bisig at siko, tapos hiilahin ko ito paabante. Balikat lang ang gagalaw, hindi isasama ang katawan. Magkakaroon ng kaunting pagkapit o paninikip dito sa loob. Medyo hindi komportable, pero huwag kang mag-alala, dapat magaan lang, sapat na yon. Tumayo lang ng tuwid at panatilihin ito ng 30 segundo. Tinitiyak ko sa iyo, kamangha-mangha ang ginhawang mararamdaman mo pagkatapos. Bago ko tapusin ang video, paalala lang na mula ika-20 ng Abril hanggang ika-26 ng Abril ay linggo ng balikat. Isang kamangha-manghang event kung saan matututuhan mo ang pinakamahusay na ehersisyo para palakasin at mapabuti ang paggalaw at katatagan ng balikat mo. Libre ito at isang beses lang bawat taon, kaya magparehistro ka. Ilalagay ko ang mga link sa ibaba sa description ng video at unang komento.
Pagkatapos ng 30 segundo na may konting tensyon, magpahinga ka at mapapansin mong mas relax na ang kalamnan. Yun lang. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo na sinamahan mo ako hanggang dulo ng video. Sana nagustuhan mo ang 3 ehersisong ito at natukoy mo ang tamang hirap para sa iyo para magawa mo ito ng tuloy-tuloy. Sana makita ulit kita sa iba ko pang mga video. Paalam mga kaibigan. Os.